Hi. Oh, napaligaw ka dito. Oo nga eh. Kamusta ka na? Eto, maayos naman. Ikaw? Eto, maayos din naman. May klase pa ba tayo after ng guidance? Wala na, bakit? Wala lang. Hindi nga. Eh, kasi naguguluhan ako. Saan? Hmm, Siguro may problema ka. oo eh. Pwede bang mag-share sa'yo? Oo ba? Pwede. Ikaw, paano ba yun? Kasi feeling ko nawawala ang mga taong malalapit sa buhay ko. Feeling mo nawawala ang mga taong malapit sa'yo? Kaya nga, minsan nilalagyan ko ang aking sarili ng limitasyon sa mga taong malalapit sa akin. Kailan mo pa nilagyan ng limitasyon ng sarili mo? Nung nawala ang daddy ko. Nasa heaven na. Okay lang. Kamusta naman ang pamilya mo after your father's death? Ayun, okay naman. Nagmumove on pa rin. Kamusta ang mama mo? Okay naman siya. Sa tingin ko, dapat lagi siyang may kasama nang hindi siya malungkot. Ilan ba kayo magkakapatid? 4. Pang-ilan ka sa inyo? Pang-4, ako ang bunso sa amin. Pwede bang malaman kung anong trabaho ng mga kapatid mo? Yung panganay, nagtatrabaho na sa ibang bansa. Yung pangalawa, orphanage, nurse doon. Yung pangatlo? 4th year, college na. HRM? Maayos naman palang bumuhay nyo. Maulit ko, sinabi mo kanina nilagyan mo ng limitasyon ng pagiging malapit mo sa mga malapit sa iyong buhay. Yap, natatakot kasi ako mawala sila at nasaktan muli. Sa tingin mo ba, kung nakikita ng daddy mo ang ginagawa mo, matutuwa kaya siya? Pagdating sa ganang bagay, nahihirapan akong mag-isip. Nahihirapan kang mag-isip dahil sa natatakot kang harapin ang katotohanan. Oo, takot na takot. Baka ma-disappoint lang ako. Tingin mo ba may patutungan ng ginagawa mo? Wala. O, ano sa tingin mo dapat mong gawin? Ganun pa rin, magbigay ng limitasyon. Sana may patunguhan ng ginagawa mo. Ano bang gagawin ko? Nagbibigay ako ng limitasyon pero naguguluhan pa rin ako. Dahil hindi naman talaga yun ang gusto ko. Marahil ito lang ang aking naiisip na paraan upang hindi masaktan. Gusto mo pang ako ang gumawa ng desisyon na gagawin mo? Oo, hindi ko kasi alam ang gagawin ko eh. Ganito kasi, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kaso, hindi ko pa naranasan ito. Kaya, tingin ko, ikaw na makakapag-decide sa sarili mo. Kapag ginawa ko yung gusto ko, baka mawalan na naman ako ng mahalagang tao sa buhay ko. Masaktan na naman ako. Alam mo, lahat ng tao ayaw masaktan. Pero kahit ayaw nilang masaktan, masaktan pa rin sila. Bato lamang hindi nasaktan. Sana naging bato na lang ako. Para din na lang ako masaktan. Kung naging bato ka, sa tingin mo, gagawa mo pa ang mga bagay na kinagigiliwan mo. Marirealize mo pa ba ang mga bagay na nakagulo sa isip mo? Hindi. Sorry, sa pamimilosopo ko. Marahil maraming pang bagay na nakagugulo sa akin. Marahil ang pagiging bitter ko. Kaya naging ganito ako. Siguro selfish din ako dahil sarili ko lang ang iniisip ko. Di ko man naisip na masaya na rin yung mga taong mahal ko na nawala sa akin. Aha. Ano bang dapat gawin ko? Sorry kung makulit ako. Sana kaya kong mag-decide para sa sarili ko. Para hindi na ako nakaka-istorbo sa iba. Kaya mag-decide sa sarili mo. Hindi mo lang kasi susubukan. Ikaw, ano ba sa tingin mo dapat gawin? Sa ngayon, wala pa. Wala pa akong alam kung anong dapat kong gawin. Siguro kailangan pa ng oras para makapag-isip-isip. Siguro nga, kailangan kong isipin yung mga bagay-bagay kung bakit ba ako ganito. Dapat mong isipin ang mga dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Oo, pero saan ako magsisimula? Sinabi mo kanina nagsimula kang makadaman na iniwan ka ng mga taong mahal mo nung namatay ang daddy mo.
Eh, anong katangian ng daddy mo? Mabait, thoughtful, batas militar. Saka, mahal na mahal niya kami magkakapatid. Ayaw niyang nakikita kaming umiiyak. Lagi siyang may joke sa amin. Saka, lagi siyang sumusuporta sa amin, lalo na kapag may activity sa school. Sa tingin ko, naging napakamabuting ama niya para sa inyong makakapatid. Eh, ikaw, kamusta ka naman bilang isang anak? Mabait naman ako. Sumusunod ako kahit papaano. Dahil sa pinalaki kami ng parents ko, na may disiplina at respeto sa iba, naging magalang kami sa kanila. At di lang sa kanila, natuto kaming maging fair sa iba. Masaya ako kapag nakagagawa ako ng bagay na ikatutuwa ng parents ko. Kahit sa maliit na bagay lang, katulad ng pag-aaral tumugtog ng piano at gitara, pagsali sa laro ng volleyball, at pagtatry ng maging achiever sa school namin, nung high school. Masaya naman ako bilang anak nila. Nagpapakita lamang na maganda ang pagpapalaki ng magulang mo sa inyo. Eh, meron ka bang mga bagay na pinagsisihan bilang isang anak? Oo, marami. Maari bang malaman kung ano ang mga bagay na yon? Kasi nung high school ako, may mga bagay akong gustong gawin. Pero ayaw naman ng magulang ko. Katulad na lang ng paggagala kapag gabi na, tas pagsama sa maling barkada. Minsan nasasagot ko yung mga nakatatanda sa akin at ayaw kong mapagsasabihan. Minsan hindi ko na-appreciate ang mga ginagawa nila sa akin, katulad na lang ng pagbabalot ng pagkain, pagising sa akin sa umaga, paghahanap ng pera para may mabaon kami. Feeling ko dati kaya kong mag-isa, mali pala ako. Sobrang hirap pala. Minsan nahihiya ako kapag pinupuntahan pa ako ng daddy sa school para magdala ng pagkain. Bakit kaya ngayon ko lang naiisip ito? Meron Oo, nagigilty kasi ako dahil nung nagkasakit si daddy, feeling ko hindi ako nakatulong sa kanila. Kapag naalala ko ang mga bagay na yun, naiiyak ako, lungkot na lungkot ako. Para bang gusto kong ibalik at itama yung nakaraan. Nagigilty ka kasi feeling mo hindi maganda ang mga nagawa mo dati. Eh, ano bang ginawa mo dati, yung mga oras na yun? Nag-aalaga din ako sa kanya. Pero, minsan, nakikita ko siyang nahihirapan. Umalis ako. Dahil baka maiyak lang ako. At kapag nakikita siyang ganun, ang kalagayan, yung time din na may sakit siya, nalaman din niya na may boyfriend ako. At yun talaga ang pinababawal niya sa amin. Dahil sa masyado pa kaming bata at gusto kanyang anak ang gumawa noon. Kaya nasisisi talaga ako sa mga ginawa ko. Alam mo, sa buhay natin, hindi maiiwasan ang pagkakamali. At sa lahat ng pagkakamali, maaari pa natin ito itama. Di man yung taong nasaktan natin, kundi sa iba, paano nakaharap at nakasama natin. Anong sinabi ng ama mo nung nalaman na ang bagay na yun? Akala ko, pagagalitan niya ako ng bongga. Pero di pala, alam mo, napaiyak talaga ako. Yung sinabi niya, nakakapaghintay naman daw ang pag-ibig. Kung kayo talaga, kayo. Ganun din ang sabi ni mama. Oo, nakita mo. Anong ginawa mo? Hiniwalayan yung boyfriend ko. Doon ko lang na-realize na tama sila. Doon lang din ako sobrang nalungkot dahil nawala ang taong nawala sa buhay ko. After nang nag-break kami at saka nawala si daddy, kailangan ba talagang sabay sila? Napakaswerte mo dahil naranasan mo magkaroon ng napakabuting ama. May dahilan sigad kaya kinuha niya ang dalawang taong mahalaga sa buhay mo. Dahilan na kung saan titibay at lalago ka. Oo nga po. Kaso, bakit ganun? Feeling ko kapag may taong napapalapit ako, bigla naman nawawala nang di mo inaasahan. May dahilan pa rin ba si God? Ikaw, sa tingin mo, may dahilan kaya si God? Ulitin kong muli ang tanong ko kanina. Ito bang mga taong ito, sa tingin mo, masaya
sa pinapakita mong limitasyon ng pagmamahal sa kanila? Sa tingin ko, oo, may dahilan si God. At sa tingin ko din, hindi magiging masaya ang aking mga mahal sa buhay if may limitation ng aking pagmamahal sa kanila. Ano dapat mong gawin? Habang nandito ang aking mahal sa buhay, edi show mo ang pagmamahal mo sa kanila ng buong puso upang hindi ka magsisi kapag sila ay nawala na. Aha. Naisip ko rin na magandang balikan ang nakaraan kung ito ay may kasiyahan kaysa pinagsisisihan. Hindi man maitama ang pagkukulang ko kay Daddy, at least narito naman ang ina ko at mga kapatid. Kaibigan ko, hindi pa huli ang lahat. Okay, Tams, naisip mo din. Hi! Ang dami kong na-realize ngayon. Hi, Kitams. Gumana ang pakiramdam mo. Oo naman, naliwanagan ako sa mga bagay-bagay. May iba ka pa bang problema? Wala na. Doon lang naman ako nagugulhan eh. Paano ba yan? May klase na tayo sa pilay. Tara na. Mary, maraming salamat. Lang, ano man, girl. Basta ikaw. Ito lang ako.